Baybayin ng pangarap, bayaning walang hanggan, sa malayong lupain, may bukang liwayway. Welcome to the Overseas Podcast Worker! Hello mga ka-OP! Welcome to episode 14. Wow, pang 14th na to. I can't believe. So, we finished 13. Yes. Wow, not bad. Today, what are we going to talk about? I think it's about the latest news that we read and we saw. Nakaka-excite yun. So, ang pag-uusapan natin today is yung recently opened OFW Lounge. Sa NAIA Terminal 1. Terminal 1. But from what I've heard, it should be available in other terminals as well. Yeah, it says sa Terminal 3, sa Cebu, tsaka sa Davao. But for a start, nag-open sila sa Terminal 1. So, ano ba yung OFW? Pwede mo bang bigyan ng konting context? Ano ba yung OFW Lounge? Ano siya, so it opened 4 days ago, pero a year ago, para nagkaroon ng idea yung the government. So parang it's a joint collaboration of OWA, what's this, group of the migrant workers, tsaka si Pyro Maldes, na mag-create ng lounge for OFWs. Kasi ngayon naganap ng last year, di ba? Because of delays of flight, maraming mga OFWs na stranded sa airport and then wala silang mapagstayan. So, doon na-conceptualize yung OFW Lounge. And as I've read sa news, parang it's for OFWs na departing from Manila. So, yung mga, syempre yung mga arrival, yung mga at the moment from Manila. From Manila. So, yung mga nag-arrive from other countries ng OFW, definitely hindi makapag-stay doon kasi departure area yun eh. So, hindi ka na makakapasok ulit paglabas mo ng immigration na ba? So, it's for those na magfa-fly out of Manila to their host countries, whether sa Middle East yan or other parts of Asia. And I think yung lounge na yun offers some snacks too. Would you believe? Tapos, meron silang mga snacks too. And then, they also provide Wi-Fi. Tapos, mga charging stations for your devices. Tapos, I think, meron din dong desk. If you have any concerns, you can approach the desk and then ask maybe assistance or whatever. But, the whole idea is, nagbigay ng space for OFWs to lounge from the word itself, to lounge while waiting for their flights, which is, I think, a good initiative after so many years. Parang ngayon na naisip, which is good kasi tayo nakapag-lounge na ba tayo? Hindi pa, diba? I don't know if that counts as sa Changi Airport. Oo. Maganda yung airport kasi nila na to a certain extent parang yung entire airport is parang lounge na rin. Siguro yung closest thing na na-experience ko sa lounge. Pero hindi yung parang private na nasa isang room kayo lang, those na, kasi alam ko ang lounge is if you have a business first class business class ticket, diba? So, hindi naman natin afford yung ganun. So, never pa tayo nakapag-lounge. And from the idea of lounge, parang it's for those people na medyo VIP. So, para bigyan ng lounge yung OFW, I think it's a really, really good idea. It makes us feel special. Pero ang ano ko lang kasi, sabi niya for OFWs. So, definitely, if you go there, siguro naman, everybody who would want to stay there would be honest. Kasi hindi naman yata nag-check. No, nag-check. Siguro, randomly, pero
you know, Hindi, parang papakita mo yung OEC mo eh. papakita mo yung OEC mo, pero what if hindi nag-check? 'Di ba? Kasi ako, I'm saying this kasi hindi na ako OFW eh. 'Di ba? So, paano yung mga asawa ng OFW? Exactly, na hindi naman ako OFW, pero yung asawa ko, OFW. So, in essence, madalas babiyahe tayo sabay. Yeah, babiyahe tayong sabay. Ikaw lang yung pwedeng pumasok doon. So ako, manonood lang ako from... Hindi, pwede naman siguro yan. Makikita man nila na asawa ka siguro. So, parang pwede siyang... Sa mga anak siguro. Pwede siyang mag-extend sa asawa at saka sa mga anak. Kasi yun parang hindi siya na-clarify or hindi siya nasabi kung ano ba yung sakop ng OFW. Yun lang bang merong OEC? Which is, I suppose it is kasi kung papakita mo yung OEC mo, paano yung mag-anak ng OFW worker? I mean, OFW. Tama. Diba? Nakita ko parang pwede rin yata mag-shower. Oo nga, meron daw eh. At saka yung free snacks. I mean, syempre, iniisip mo yung lounge kapag meron kang business class ticket or first class. Syempre, masarap yan. Yung mga buffet, masasarap na dessert. Pero it's not bad kung meron kang free snacks. Free food is still free food. Yeah. Whatever it is. Maganda yun, lalo na sa mga halimbawa, pupunta pa ng probinsya. Oo. Kasi probinsya? No, kasi aalis eh. No. Kasi kung halimbawa, OFW ka, pag ang uwi mo is sa Davao. Yeah. So, may waiting, kung yung transit flight mo from Manila to Davao is may waiting time, pwede ka muna dun sa lounge. Manila to Davao? Davao. Hindi Han, if you're arriving... No, what I'm saying is, huwag ka muna umalis dun sa, kung halimbawa yung flight mo, hindi kasi dun sa, no, sorry, not umalis, but sinasabi kasi nila soon, ngayon sa Naiyawan pa lang. Pero soon, sa mga rin, sa Naiya 3. Terminal 3. So pagdating... Pero departure, hindi arrival. So it's good for, kasi diba, ewan ko kung naalala mo, nung nasa Dubai pa tayo, pag magbubuk tayo ng flight with Emirates Airlines, ang travel natin is 4 a.m. So, or kung hindi 4, I think basta morning siya eh. So most of the time, 5 hours before we leave our houses. So, nakakarating tayo sa Terminal 1 ng 1 o'clock, 2 o'clock, which is yung time na parang antok-antok ka nun eh. So, syempre, hindi ka naman, kumbaga parang wala pa nung OFW lounge, so kung ano lang yung pwedeng upuan sa airport, yun yung parang lounge mo. Pero, knowing na meron ng ganun, tapos kung kunwari nga ganong oras yung flight mo, okay siya. Imagine if you're waiting between 2 a.m. and 4 a.m. or let's say 5, 3 hours ka na sa lounge, tapos komportable ka doon. Although I would, maybe siguro parang medyo may konting tweaks lang ako naiisip. But for me, it is a very good idea. It is. Siguro ang skeptical lang ako. I mean, it's nice and all. I'm thankful for that. Looking forward to use that lounge. Yeah. Pero sana kinonsider nila, kasi yung nakita natin sa balita, wala pang actual users with a significant amount of OFWs. Parang, I don't know kung gaano kalaki yung space na yun. Yun nga. So, pag pumipila tayo doon, lalo na kung halimbawa pa Dubai, ang haba ng pila lagi. So, ma-accommodate niyo ba yung ganong karaming? Yun nga eh. So, sana for sure, first come, first serve basis. Sana i-consider nila yung volume. Dapat, bago sila nagplano ng, alam nila kung na-consider nila yung statistics of OFWs departing from Naiya. Halimbawa, during this time, gano'ng karaming OFWs ang kaya natin accommodate. Yun lang naman. Kasi hindi rin magiging comfortable yun for OFWs kung siksikan kayo dun. Yeah. And then kung ibibase siya dun sa a year ago na nangyari, di ba marami na stranded sa airport. Definitely yung amount of people that were stranded there. Although yung mga na-stranded naman noon, hindi lahat yun OFWs. Pero you'll have an idea na hindi lahat yun magkakasya dun sa lounge.
But, at saka parang, kasi yung idea ko ng lounge, at least yung, kasi nakita ko, ewan ko na ba, nakita mo dun sa sa ANC yun. Parang ilan lang din yung upuan. So, tama may point ka na, hindi enough, tingin ko hindi enough yung space to accommodate so many OFWs that are gonna depart for, let's say, a specific day. Yeah. And I hope this is A start. Not just, kasi sa tingin ko hindi lang yung maraming, this is one of the many problems sa airport for OFWs. Yeah. Halimbawa, ito na nga yung pag-stayan, pero yung assistance, that's another thing. Yung halimbawa, pagkuha ng OEC, medyo tedious pa rin para sa akin yun. Yeah. So, sana ma-improve din nila yun. Tapos, meron lang akong isa-suggest. Ano? Parang dapat meron dong box. Na? Or tipong, kasi hindi ko naman alam dahil hindi pa naman, I don't think digitalize lahat ng mga transaction, di ba? But then a box of parang suggestions or comment box na what could be improved on, and then sana maging open sila for such suggestions na mababasa nila from, di ba? Alam mo, I'm hoping, sana may mag-vlog. Oo nga eh. No? Sa loob na OFW. Para i-share yung experience niya. Yung actual experience niya. So, kung may mga OFW po na nakikinig, i-vlog niyo po ang experience niyo. I-vlog niyo po, tapos, pwedeng pakitag kami. Curious lang kami. Kung ano yung feeling. Yeah. Kasi parang kung nasa Pinas ka ngayon, tapos paalis ka, parang looking forward ka somehow to experience that, no? Oo. I think located siya sa 4th floor ng departure area, according dun sa news. And, ayun, meron siyang mga docking, meron siyang charging stations, pero, yun nga, again, sana magkaroon ng suggestion box para maging open sila sa mga suggestions ng nagsistay doon. Kasi like, for example, kung yung mismong charging station, nakita ko kasi, nasa isang area lang sila, nasa wall yata, tapos nakapatong sa isang cabinet. So, ikaw, kung kunwari, nakaupo ka sa kabilang dulo, tapos yung charging station is on the other side, parang hindi siya comfortable for you. Especially parang, I mean, hindi naman sa hindi ka nagtitiwala, no? Pero I'm sure many of OFWs could relate. May lock. Or hindi, parang dapat yung mismong upuan may built-in charging dock, diba? Which is yung... ito, siguro, sige. So, yes, ito yung mga wish natin. What could be better? Yeah, what could be better? I mean, it's already a good sign na meron. Yeah, we're not criticizing. We're parang, not complaining. Yung sa atin is, some suggestions for improvement. Pero, just like we said, sobrang magandang achievement siya. Diba? From the government to think of something for the OFWs, which we really appreciate kasi we've been OFW since 2005. So, definitely maganda yung tagal project. na, no? Ngayon lang naka-is. Exactly. Pero kung may-tweak, okay, yun number 1 ko. Na sana yung charging station or merong inbuilt doon sa mga, built-in, doon sa upuan. Hindi yung, kunyari, nakaupo ka sa kabilang side, and then, yun nga, yung nakita ko kasi sa news, parang mahabang, ano ba tawag doon? Actually, sa ibang airport, hindi nga sa lounge yun. Sa ano lang yun. Yung mga charging na charging stations, nasa upuan lang talaga ng... Yun nga, yun na hindi ko kasi nakita. As in, yung upuan niya is, it looks comfy. Kasi medyo malaki siya, tapos ma-foamy siya. Pero parang, kung iti-tweak, sana yung mismong chair, pwede ka mag-charge on may inbuilt na charging dock. Tapos, sige, ikaw muna. Mag-iisip ako. Sleeping pods. Kasi natutulog talaga mga tao sa Kasi kung hindi naman kailangang fancy. Alam mo yung sa
sa Japan yata. Yung parang hotel na box lang na gano'n. Tapos doon ka na matutulog. Oo. Something similar to that siguro. Yung mga sleeping pods na para hindi kasi yun nga kaya nila ginawa yung lounge. Kasi nakita nila may natutulog na sa sahig, gano'n. Pero now na may lounge, most likely matutulog pa rin yung mga tao doon eh. Yeah. Why not? Pwede silang humiga. Pwede humiga talaga. Kasi malamang matutulog pa rin sa sahig yun. Yeah. Miski lounge yun, matutulog pa rin sa sahig. Or ngayon, matutulog sila dun sa sofa. Yeah, sa sofa. Ako, number 3 is, kasi di ba kanina nasabi ko, na-extend ba yon to the family members? Like sa asawa, paano kung may kasamang baby? O pwede ba? So, let's say, for example, hypothetically, pwede pala siyang extend sa family member, may kasamang baby. Ako feeling ko, kung dun sa OFW lounge, okay na merong enclosed space pa para merong, kunyari may kasamang baby. Parang play area. Yeah, or play area sa mga bata. Para kunyari, merong natutulog na mga ibang elders sa labas, it ensures na hindi maingay. I mean, nothing, I'm not complaining. Syempre, baby talaga, gano'n naman talaga by nature. Pero, para meron kang, ano ba tawag dito? Ganong separation dun sa lounge. Para sa comfortable din sa mga bata. Alam mo, may naisip ako. Sige. Libreng massage. Di ba? Tsaka hot towel. Di kumbaga parang na siya lounge with spa. No, kasi sa mga airport, ino-offer naman talaga merong corner na babayaran mo pag magpapamasahe ka. Yung parang di ba, meron, na-afford lang nun yung mga mayaman. Yung talagang may mga stations. Na, oo nga, no? Sana meron sa loob. Hindi naman fancy yun, hindi ko na... No, I think I know what you mean. May mga bulag na nagmamasahe. Yun yung nasa isip ko yun yung nasa isip ko. Ako naman, I was thinking na merong ilagay na machine doon or yung upuan na... yung upuan na huhulugan mo? Oo, hulugan mo. Pwede rin yun siguro. Sa loob. Pero hindi mo na kailangan magbayad kasi OFW ka naman eh. Pero syempre, I'm sure ang daming mag-a-avail nun. So, instead of pipilahan, parang meron siyang time limit lang. Kunyari, 15 minutes or 20 minutes per person. Diba? Pero maganda idea mo Masyado lang, parang biglang may bulog. Actually, sa tingin ko, mas prefer ko yung totoong tao na yung nagmamasahe. Kesa ganun. May personal touch. Either or, basta masahe. Baka mamaya may salon na dun sa loob, pati mga pamper OFWs. Pamper OFWs. Yeah, that would be really masahe, tapos hot towel niya. Kasi may shower na dun eh. Oo. So next is, yung masahe. May food naman dun, diba? So, feeling ko kasi libre yun. Tingin ko lang kung meron mga libre, pwede siguro, kung kunyari hindi naman sakop dun sa budget ng OWA yun. Feeling ko, pwede rin silang mag-offer ng hindi a la carte, pero yung parang meron na silang menu na pwedeng pwedeng bayaran. Kasi merong free, diba? Kumbaga parang you pay as you order. Okay. Yun, instead of just yung mga free snacks. So, parang may variation lang. Kunyari, parang, kasi hindi ko alam, kasi nasa 4th floor siya, diba? Ng departure. Let's say, for example, yung snacks doon is, I don't know, biscuit ba or sandwich. Lugaw, and then coffee or lugaw. O what if merong nagka-crave ng, let's say, adobo. Or sinigang. So, instead of going out, and then, may mga restaurants naman, di ba? Tapos, ipapasok mo dun sa lounge, which I think is not allowed. Sana meron ding dong area that you are allowed to order yung
yung mga signature dishes ng mga Filipinos, sinigang, adobo, alam mo yun, Pero menudo. babayaran na. Yeah, but you pay as you order. Diba? Ako meron ako naisip, napakasimple lang. Ano? And I think napaka-helpful. Ano? Libreng photocopy. Ay, oo nga, no. Photocopy. Alam mo yun? Laging yun pa yung isa nakaka-bad trip nung sa mga OFW kasi kapag halimbawa, ay, nasan po yung kopya nito? Ay, wala. Kailangan po ng photo. Tapos pupunta ka pa sa iba. Tapos magbabayad ka ng parang merong photocopier na babayaran mo. Napaka lang, inconvenient siya kasi parang dapat I think dun mismo sa alam ba pag kumukuha ka ng OEC, hingan ko ng kopya ng contract. Halimbawa, dala mo yung contract mo, ay pengi pong photocopy. Oo. Tapos, I was expecting na dun mismo sa linya na yun, pwede nila i-photocopy. Pero hindi. Aalis ka sa pila. Yeah. Tapos, babayad ka ng photocopy, tapos pipila ka ulit. Oo. Whereas ngayon, I'm hoping, ang suggestion ko ay yung photocopy machine, meron dun mismo sa... Meron dun. Oo nga, no. Pero feeling ko kung may photocopy machine dun, dapat kumbaga, libre siya, at saka hindi na kailangan ng isa pang tao para mag-photocopy para sa'yo. Kasi di ba ganun usually sa Pilipinas? Bibigay mo sa kanila yung papel and then sila yung magpo-photocopy ng document. Parang, kasi kung mag-hire ka pa ng isang tao just to photocopy the document and then do it yourself, kumbaga parang may instruction na lang. Pwede rin. Kasi kaya lang, or pwedeng kung sino yung nagbibigay ng pagkain, siya rin yung nagpo-photocopy. Or yun sa desk. Yung sa may desk, di ba? Yung desk na yun, dapat nag-offer din sila ng photocopy. Oo. Yeah. Pero nakakatuwa. And then parang sana marami pang projects na... Wala ka ng suggestion? Yeah. Another suggestion. Actually, wala na akong maisip. Food, yung upuan, ako definitely. Meron pa ako isa. Simple. Sige, ikaw. Simple lang din. Ano? Coffee machine. I think meron doon. Nagbibigay sila ng coffee. Meron ba? Yeah. Lugaw lang yung nakita. Hindi, snacks and then coffee. Okay. Pero kung gusto mo yung mga tipong mga merong flavor ng cappuccino or... May bayad na. Feeling ko dapat yun talagang pay as you order na. So parang that's something na hindi na free dun sa loob ng lounge. Sige. Diba? Meron pa ako isa. Pero nagsabi na ako yung play area para sa mga bata. Sige, ano pa naisip mo? Wala ka na? Nag-isip pa ako pero kasi parang yun lang I think it ends there. 3 lang yung masasuggest ko. For now, ikaw. Board games. Oh my God, oo ka! Board games! Diba? Yeah! So, sila... Killing time. Oo nga, sa play area. Kaya parang, hindi ba hindi ba magiging maingay kung yung mga iba doon gusto magpahinga? People are there to kill time. Sabagay. So, and then, since nasabi mo board games and to kill time, sa tingin mo, it's a good idea to have parang gaming area doon. Actually, yung meron ka talagang gaming setup doon, sa tingin mo? Kasi may pero yung feeling ko yun yung something na kailangan, hindi na free. Kasi hindi naman lahat. Free. Parang kailangan, sa gaming setup. Ano bang gaming ang iniisip mo? Feeling ko kasi pag gaming, parang Alodia Gosling Fair pupasok sa isip ko. Hindi naman ganong level. Ano lang, I'm talking about board games. Okay. Tapos, ang nakakatakot pag sinuggest ko kasi baraha, mamaya magkaroon ng pustahan. Oo nga. Yung ano lang, yung mga Katan, yan, or Uno. Yan. Pwede rin, kung may PlayStation. Yeah. Tapos, not just gaming, but entertainment area siguro. Kasi,
Tapos biglang magkaraoke na doon or videoke. Hindi magkaraoke, pero yung manood ng basketball, ganyan. I see sa television. So, TV naman yata na eh. I think para may monitor doon, that would show yung mga flights for that day. Pero yung thing doon is, isa lang yata yun eh. So, kung may TV doon, dapat isang TV lang allotted for, I don't know, for, yun nga, for watching some shows. Diba? Like, basketball, PBA, NBA. stuff like that, NBA. Ayun. Wow. Ikaw, ano pa nasa isip mo? Honestly, wala na akong maisip. Wala na. Kasi parang sa akin, ang idea ko kasi ng lounge is talagang yung upuan na comfortable. So, yung upuan na yun, although mukha siyang comfortable, pero hindi siya yung upuan na mag-cater for me kung gusto kong humiga. So, dapat merong upuan talaga na pwede kang, from the word itself, lounge, like hihiga ka, matutulog ka doon. Tapos, actually, bigla ako napaisip. Kasi kung kunyari, meron nga ganong furniture doon, yun talagang, it's possible for you to lie down and sleep, pero you have your things, diba? Siyempre, pag makakatulog ka, diba? Locker sa loob. Tama. Isang locker sa loob. Dun sa, siguro hindi naman lahat ng ipoprovide, pwede nilang i-provide na upuan is lahat pwedeng i-recline. Reclining word, no? So, kung ikaw yung na doon sa upuan ng nag-recline, pwede kang maglagay kumuha ng locker. Tapos, yeah, yun. Locker, tama. Locker sa loob. Kasi pwedeng, at least, meron kang peace of mind na pwede kang maglamyerda doon. Nang hindi mawawala yung gamit mo. Yeah. Kasi, at least kasi na-check-in mo na yung luggage mo ito. Tapos, yung hand carry, at least kasya yung hand carry, yung locker. You mean that? Or maliliit lang yung nasa side? Hindi, dapat yung mga pang-backpack. Kasi maliit lang, kasi feeling ko kapag malalaki yung locker doon, walang space. nakukuha niya yung space intended for more important use ng space na yon. So, I think yun, maliit na locker lang. Siguro yung mga normal na box. Siguro 20 by 20 na size. Diba? Ikaw? Sana may alfresco. Oo nga. I mean, nasa airport ka eh. Tapos, meron lang yung terrace siguro na merong plants, ganyan. Tapos, small garden. Kasi alam ko yung interior niya, parang dun sa side ng may window, yung may green leaves and all. Tapos, alam ko yung mismong window na yon is overseeing yung tarmac. So, hindi ko alam kung yung window is if it can be open, like yung, di ba? I mean, even though it can be open, hindi pa rin siya same as yung alfresco na. Kasi, ayoko rin na nabubuksan kasi may AC dun eh. So, most likely gusto mo yung AC. Pero, what I'm proposing is the option to go outside for a green space. Maski terrace lang. Terrace. Yeah. Parang homey, no? Kasi, alam mo sa pumapasok ang mga ideas ko. Talagang sa Changi Airport talaga eh. Sa bagay. Ginagawa ko kung example. Oo. Kasi meron silang ganun eh. Yeah. Pag sinabi mo kasing airport, ang unang talaga papasok sa isip mo yung sa Changi, no? Siguro next na lang sa akin yung Dubai. Kasi, let's face it, malaki talaga yung Dubai. Pero actually, malaki rin yung sa Turkey eh. Pero talagang, yun yung talagang standard. Changi? Changi. Na parang sinabi mo airport, Changi Airport. Meron pa nga silang sinihan dun eh. Shucks. Hindi natin naabutan yun, diba? Hindi. Yung garden, naalala ko. Pero yung... Well, I'm not expecting na ganong garden para dun sa lounge. Pero what I'm suggesting is terrace lang naman na... And it's not bad to give to
to have some wishes for the OFW lounge. I mean, it doesn't mean na hindi maganda yung ginawa nila. Parang, hopefully lang, di ba? Hopefully. Why not? Di ba? What else? I think, ako, sige, kung meron ka pa. Ito simple lang din. Ano? Diba meron na dong flight, diba? Sinabi mo, yung monitor, ganyan. Yung lang, parang simpleng assistance lang for, halimbawa, OEC, pinakita mo. Yung boarding pass mo, pinakita mo. Yeah. Simpleng proactiveness from the desk. Na, halimbawa, yung mga alis. Kasi I know as a flyer, you're responsible to make sure that tumitingin ka doon sa flight mo na cancel. Ganyan. Pero may i-announce ng nasa desk. Oo. Yeah. Siguro, simple lang. Good initiative. Yung i-announce lang nung sa Or siguro, basta parang private OFW announcement. Parang special treatment na announcement. Parang gano'n na hinahanap ko. Halimbawa, kasi binigay mo na yung boarding pass mo tsaka yung pangalan mo, nag-check-in ka na dun sa lounge. Tawagin ka na, Miss Marta, yung flight nyo po is alis na yun. Yeah. Miss, yan. Sasabihin, yun lang. Yeah. Parang, meron ka talagang mati-distinguish mo na separate yung announcement sa OFWs, sa normal passengers. So, parang VIP ang dating mo. Yeah. Yeah. That's a good idea. Meron ka pang... Pero hindi. Alam ko, pag check-in mo yun, yung pet, kasama ng na-check-in mo. Pero hindi po pwede sa loob. I know. Unless siguro yung airline mo is pet-friendly like Turkish. Pwede siya sa loob mismo ng cabins. What I'm proposing is... Pet-friendly. Not just pet-friendly. Siguro, I don't know kung saan napupunta yung mga pets na nagwa-board. Na instead na nandun sila sa nila, siguro just to have an option before the flight for them to have a spot to roam around first before boarding. Hindi na yun, I think hindi na yun, ako lang in my opinion, hindi na siya connected sa OFW. Hindi na nga, pero it's a service na, or it's an additional maybe service that NAIA can provide. No? Kasi ako tayo as a pet lover, animal lovers, would be nice to unwind and go to that area and then, not just your pet, but to have some time to play around with other pets, with other animals. No? Alam ko sa Turkish airport, pwede yan. Istanbul? Pag Turkish Airlines ka, oo. Pero maganda, no? Parang, sana lahat pet-friendly. Yeah. At saka sana pwedeng lahat ng pets nasa cabins. Kaya lang, syempre, meron namang mga... Hindi mo makontrol lahat ng pets. And also, hindi naman lahat ng tao pwede with pets. Like, baka may ibang mga allergic. So, yeah, that I would understand. Kaya, kung Turkish baka naman Turkish Airline, kaya na pa ako nagsasabi ng Turkish Airline. So, like, sana yung ibang mga airlines would follow suit ng gawin nilang pet-friendly yung airline nila. Kasi parang knowing na po pwede yung pet mo sa loob ng cabin, parang nakakatawa. As long na behaved sila. Yeah, as long as behave. Pero sa dalawa nating cats, si Kiki lang pwede no? Si Kiki lang. Tapos, ano pa? May naisip ka pa ba? I think, wala na. Kasi parang kung, meron ako naisip, pero feeling ko hindi na siya magiging lounge. Parang merong, what do you call this? An area there where you can buy mga pasalubong. Meron na yun. Yun nga, kaya lang, hindi mo naman kailangan sa loob ng lounge yun Kasi doon mismo sa departure, marami kang mabibilang.
Yung idea ka lang kasi talaga ng lounge, it's a space where you can relax and have some rest before your flight. So, definitely a comfortable chair, may food sana, at saka yung charging station of your devices. Na sana, built-in na dun sa couch or sa sofa or whatever. Ayun. Tsaka sana, yun nga, kid-friendly siya, lalo na dun sa, sana ma-extend siya sa family member, hindi lang mismo dun sa nagtatrabaho. Kasi, kung kunwari, yung OFW mismo, kasama yung buong pamilya niya, alam nga namang siya ay nasa loob. Tapos yung pamilya na nanonood sa labas. Meron ba? Walang no? Walang way to identify na family ka ng OFW. Ano ka ba? Passport. If you have the same last name. No, halimbawa, paano kung ikaw lang nagpa-fly mag-isa? Hindi mo kasama yung OFW. Kasi hindi mo kasama. Yun nga, parang in my case, hindi na ako OFW, di ba? In fact, permanent dapat lagi resident mong kasama. ako. So, yun nga eh. Well, we will find out. Kung ano talaga yung guideline nila when you say that. Kasi, in my opinion, naging OFW ako. So, ibig sabihin, before naging permanent resident ako dito sa Germany, I was an OFW and nagpapadala ako. So, yung remittance ko actually contributes to the economy. Therefore, OFW ako before. So, hindi mo ba pwedeng i-take into account yun? Kailangan ko ba talagang i-prove yun sa inyo before ako pwedeng makapag-stay sa or lounge sa OFW lounge? So, kung hindi, hindi talaga. But then, it would be nice kung pwede siyang i-extend sa family member. Okay. Yeah. I think, yeah, that's it. In general, yun yung reaction natin. So, it's a very exciting news about the OFW lounge. Looking forward to experience it too for ourselves. Siguro, hopefully next year, ma-experience natin. Baka ikaw lang maka-experience. 2024 na pala, no? This year. Or this year or next year. I don't know. We'll see. Again, kung meron pong naka-experience na OFW, tag nyo lang kami. Share your experience. Tapos, negative or positive, we'd like to hear. Yeah, we'd like to hear. We'd love to hear your feedback. So, dyan po. Yun po ang ating episode for today. Bye-bye! Bye! The views, thoughts, and opinions expressed in the Overseas Podcast Worker belong solely to the host and guest speakers and not necessarily to any organization, committee, or other group or individual. This podcast is for informational and entertainment purposes only. The information in the podcast is not intended as legal, financial, or any other professional advice, and listeners should consult a professional who is familiar with their situation for such advice. The Overseas Podcast Worker assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this podcast. The information contained in this podcast is provided on an as-is basis with no guarantees of completeness, accuracy, usefulness, or timeliness.